Kwento ito sa akin ng tita ko na mahilig sa mga halaman. In short, plantita. Dati ay palaging pumupunta si mama roon sa kanya para manghingi ng bulaklak o hindi naman kaya ay tips para mapalago yung mga halaman nito. Hanggang sa lumaki na nga ako at ako ang pumalit sa mama ko. Sadly, my mom died because of cancer. Pero hindi naman tungkol sa kanya ang kwento kong ito. Ang gusto kong ibahagi ay yung mga kwento sa akin ni tita sa tuwing bumibisita kami sa bahay nila. Ito yung secret daw naming dalawa at huwag ko raw sabihin sa iba kahit na kay mami. Napansin din kasi noon ni tita na mahilig ako sa mga halaman. Kaya niya siguro sinabi sa akin ang tungkol din sa mga nilalang na iyon. Yun nga lang, never ko naman silang nakita habang lumalaki ako. Pero siguro, factor din na nakikita sila ni tita dahil may third eye siya at ako naman ay wala. Umaga yon. Bagong lipat pa lang daw noon ni tita sa bahay niyang iyon. At as usual, chinecheck niya ang mga halaman niya sa hardin. Dahil nga bagong lipat siya ay sinisiguro niya na nasa tamang pwesto ang mga halaman niya. Yung tipong naliliwanagan ang mga ito ng maayos. Hindi sobrang init, hindi rin sobra sa lilim. Nakadepende kasi ang ilang mga halaman sa kung pwede ba ito sa sobrang initan o mas suitable sila sa lilim. Isang kalmadong araw lang naman daw iyon sa tita ko. Akala nga niya ay wala namang problema sa mga bagong tanim niya na mga halaman. Hanggang sa mapansin niya ang tumpok ng mga bulaklak malapit daw sa gate ng bakuran niya. First time niya yung makita at alam niyang hindi niya raw iyon tanim. Pero hindi niya lang siguro daw noon napansin dahil hindi pa namumukadkad ang mga bulaklak nito. Pero noong pagkakataon kasi na iyon, ang ganda na ng mga bulaklak nito. Pero hindi lang iyon ang nakakuha ng pansin ni tita. Kung hindi, ay ang mga maliliit daw na footprints na makikita sa lupang kinatatayuan noon. Sinundan daw ni tita kung hanggang saan ang footprints na yon sa pag-aakalang baka isang bata. Pero nagulat na lang si tita nang tumigil iyon sa isang puno. Nang usisain daw muli ng tita ko ang tungkol sa mga footprints, napagtanto niya na masyadong maliit pala iyon sa bata. At kung meron mang mga ganoong size, hindi pa ito nakakapaglakad. Napatingin si tita sa malaking puno na nasa bakuran niya. Ito yung puno na nakiusap talaga ang dating may-ari na huwag daw iyong puputulin. Maya-maya lang daw ay may narinig si tita na mga nagbubulong-bulungan. Hindi na raw kailangan ni tita na silipin ang mga nilalang na iyon dahil mula pa lang sa mga bakas at mahihinang bulungan, napagtanto na raw niya na may mga nakatirang duwende roon. Sabi sa akin ni tita, hindi naman daw nangaano ang duwende sa kanya at nasisihan nga rin daw ang mga ito dahil mas dumami ang tanim sa hardin. Naniniwala po ba kayo sa mga duwende? Ako, oo. Kasi naiengkwentro ko ang iilan sa kanila noong bata pa ako at nakatira sa probinsya namin. Ngayon kasi ay nasa kolehiyo na ako at dinala ako ni tatay dito sa Maynila para mag-aral. Mas maganda raw kasi ang opportunities dito kumpara sa probinsya. Tawagin niyo na lang pala ako sa pangalang Cherry. At ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay ang pinakauna kong engkwentro sa mga nilalang na yon. Ang pinagkukuhanan lang namin dati ng tubig sa amin ay sa poso o hindi naman kaya ay sa balon na nasa likod lang ng bahay namin.
kadalasan ay sa poso talaga kami nag-iigib. Kasi nga, may mga pagkakataon talaga na ilang buwang walang tubig sa balon na nasa likuran ng bahay namin. Hindi ko nga naitanong kung bakit iyon nangyayari. Pero dahil hindi naman tungkol doon ang ikakwento ko sa inyo, ay hindi na ako nag-abala pa na tanungin ang mga magulang ko. Ayun nga, ang unang engkwentro ko sa mga nilalang na iyon ay nung mga panahon na may lamang tubig yung balon namin sa likod. Kaya doon ko na lang naisipang umigib. Isang gabi, habang umiigib ako ay napansin ko na parang mas bumilis ang pagdilim ng langit. Akala ko nga noon ay uulan, pero hindi ko naman maisipang isipin na baka may nangyayaring hindi maganda. Sinabayan kasi iyon ng mahinang sipol ng hangin, pero hindi kalmado. Mabigat nga iyon sa pakiramdam. Nasa kalagitnaan ako noon ng pagsasalin ng tubig sa mula sa balon papunta sa lalagyan ko nang bigla na lamang may naramdaman akong presensya. May mga tunog din akong narinig mula sa mga bato, kaya napatingin ako roon. Wala pang ilang mga segundo ay may nakita akong mga anino ng mga maliliit na nilalang na kay bilis tumakbo. Para bang naglalaro sila. Napatigil ako sa pagsasalok noon at para bang kasalanan ko na nandoon ako. At parang kapag nagkamali ako ng galaw ay maiistorbo ko sila. Ilang minuto ko rin silang pinakiramdaman. Hindi naman kasi ako ignorante sa presensya nila at naririnig ko sila sa mga taga sa amin. Yun nga lang, iba pa rin pala kung ikaw mismo ang nakaka-experience nun, no? Medyo napahinga na ako ng maluwag nang sunod-sunod na silang umunta sa talahiban. Pero may isa palang duwende na hindi pa nakakapasok doon. Huli na siya, kaya nung lumingon siya ay nagtama na lamang ang mga mata namin. Ang liit niya sobra. Mahaba ang kanyang tenga na patulis at masama itong nakatingin sa akin. Hindi ko rin makakalimutan ang mga mata nitong namumula. Doon ay nakaramdam na ako ng kakaiba. Para bang galit ito dahil nagtama ang mga mata namin. At naistorbo ko siya. Dali-dali kong kinuha ang pinag-igiban ko noon at umalis na sa lugar na yon. Hindi naman sila nangaano. Pero kung ganoon na kasama ang tingin niya sa iyo, ay siguradong hindi na ito natutuwa, di ba? Iyon ang pinaka-first encounter ko sa uri nila at nasundan pa iyon ng nagdaang mga taon. Ako si Christina. Gusto ko lang ibahagi ang kwento ng lola ko. Paborito ko talaga yon si Lola Mila kasi mahilig siya sa mga halaman. Doon ko rin ata nakuha ang hilig ko sa mga iyon. Isa pa, bago pa man ako kunin ng mga magulang ko na nagtatrabaho sa States, ay sa kanya ako tumira. Kaya pwede niyong sabihin na laking lola ako. Hindi rin ako nakuha ng mga magulang ko kaagad-agad dahil nga nasa poder na ako ni Lola noong nagkautak na ako. Nang yumao na si Lola at ako na lang ang mag-isang natitira dyan sa Pilipinas, saka lang din ako sumama sa mga magulang ko. Isa sa mga nakakahindik naming karanasan ng lola ko ay noong nagsisimula pa lang kami sa garden naming dalawa. Halos buong linggo namin iyong ginawa bago tuluyang natapos at nagustuhan namin ang resulta. Habang ginagawa namin iyon ay nagkaroon kami ng mga abala dahil sabi ni Lola may nakikipaglaro daw sa amin. Miyerkules iyon ng umaga. Nagtatanggal ako ng mga ligaw na damo
Samantalang si Lola ay nagdidilig at nagpipitas ng mga patay na dahon sa kanyang halaman. Nang kukunin ko na sana ang dulos ko, ay hindi ko yun mahagilap. Kaya agad kong tinanong si Lola kung nakita niya. Agad namang sinabi ni Lola sa akin na nakita niya yon kanina sa tabi ko lang. Pero ang sabi ko naman sa kanya ay wala nga roon. Tinulungan niya lang akong maghanap. Habang naghahanap kami ni Lola, ay nag-iisip na rin ako ng mga susunod kong gagawin. At pumasok sa utak ko yung iba pang mga gamit pang hardin. Pero nang hinahanap na nga namin ang dulos, napansin ko na ang ibang mga kagamitan nawala rin, gaya ng kalaykay at pala. Nang sabihin ko iyon ay nagtaka naman si Lola. Pero maya-maya ay inaya niya ako na mag-umagahan na lang muna kami. Nang bumalik na ulit kami sa hardin, laking pagtataka ko na lang dahil yung mga kaninang gamit na hinahanap lang namin ay nandoon na ulit sa kanilang mga pwesto. Inisip ko talaga yun buong araw, pero nang tignan ko naman si Lola ay napakakalmado lang niya. Habang nagbubungkal ako ng lupa noon ay nakarinig ako ng mahihinang mga tunog na para bang halakhak sa likuran ko. Pakiramdam ko ay nanlamig ang dugo ko. Nang lumingon naman ako, wala namang iba doon kung hindi ang kaluskos lang ng mga dahon. Bago ko pa man tignan kung ano ang nilalang na iyon, tinawag na ulit ako ni Lola para magmeryenda. Mabilis naman akong pumasok sa loob, pero ang bigat ng pakiramdam ko. Ramdam ko kasi na nakatingin pa rin sila sa akin. Sinabi ko naman yon kay Lola at napangiti na lang. Mga duwende raw iyon sa hardin namin. Nakikipaglaro lang daw ang mga iyon. Ang sabi pa noon ni Lola sa akin, wala naman daw pake ang mga duwendeng iyon sa amin. Basta ay huwag daw naming hahayaan maging hindi kaaya-aya ang hardin dahil ang buong hardin daw na iyon ay kanilang teritoryo. Ako po si Dolores, pero ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ngayon ay hindi po tungkol sa akin o kwento ko. Kwento ito ng mama ko. Medyo may katandaan na rin kasi si mama at hindi siya gaanong maalam mag-cellphone. Pero gusto niya rin kasing magbahagi ng karanasan niya kaya pinapatype na lang niya sa akin iyon. Ito ang kwento niya. Bumisita raw ang mama ko noon sa kabilang bayan upang samahan ng lola ko na bumisita sa kapatid niya. Medyo may kalayuan ang bayan na yon, kaya naman ay inis na inis daw ang mama ko sa kung bakit siya pa ang gustong pasamahin ng lola, imbis na ang iba niyang mga kapatid. Sa kanilang 6 na magkakapatid daw kasi ay si mama lang ang walang gulong dala at talagang proud mo siyang ipapakilala sa mga kamag-anak mo. Mahilig kasi talaga si mama mag-aral at palagi ring nasa top ng klase niya. Kaya kahit nakasimangot ay sumunod pa rin daw siya kay lola, basta sa isang kondisyon. Magdadala daw siya ng mga libro niya at doon mag-aaral. Marami rin daw kasi siyang assignments na dapat tapusin. Pumayag naman ang lola ko sa kondisyon niyang iyon. Sa totoo lang ay napalubag din naman ng lola ko ang loob ni mama, lalo na nang makitang may ilaw sa bahay na kanilang pupuntahan. Sa bahay kasi dati nila mama ay gasera lang ang nagsisilbing ilaw niya habang nag-aaral. Kaya ayun daw, mas lalong ginanahan mag-aral si mama noong gabing iyon. Sa 2 araw na nandoon sila ay halos nasa kwarto lang ang mama ko. Dinadalahan ng merienda ng kasambahay at nag-aaral lang siya. Yun nga lang,
hindi pa kasi renovated ang bahay na yon dahil kakalipat pa lang doon ng kapatid ng mama niya. Kaya sa tuwing may naglalakad, tumutunog din yung sahig. Hindi naman iyon pinapansin ni mama. Basta raw kasi ay mas maayos siyang nakakapag-aral. Hanggang sa sumapit na nga raw ang gabi. Habang nag-aaral siya, naramdaman niya na may malamig daw na hininga na dumampi sa bandang leeg niya. Hindi raw nakagalaw noon ng mama ko. Imposibleng galing naman daw iyon sa bintana kasi sarado yun. Bumalik na lang sa pag-aaral ang mama ko hanggang sa maya-maya naman ay may naramdaman na naman siya. Maliit daw iyon, malalamig na mga kamay na dumampi sa kanyang balat. Para bang nais hawakan ang bandang likuran niya. Doon ay agad na napalingon sa likod ang mama ko. Pero wala naman daw tao roon. Saka isa pa, kapag nga may naglalakad ay imposibleng hindi marinig iyon ni mama. Kasi nga maingay ang sahig. Mas bumigat daw ang hangin sa kwartong iyon habang nag-aaral si mama. Kaya hindi siya nakatulog. Ang ginawa na lang niya ay nag-aral hanggang sa mag-umaga. Kapag daw kasi humihiga siya, ay parang may nakatingin sa kanya na kung ano. Simula daw noon, talagang hindi na sumama si mama sa bahay na yon, kahit na anong pilit ng lola ko. Mas pipiliin na lang daw niyang mag-aral sa harapan ng gasera kaysa sa liwanag ng bumbilya. Tapos may nakatingin at nakakaramdam ka naman daw ng nilalang na hindi mo nakikita. Halos 5 taon na rin ang nakalilipas nang mangyari ito sa akin. Ito yung time na lumipat ako sa bago kong bahay na nilisan ko rin naman kaagad. Kahit na wala pa akong 1 taon doon. Ako nga pala si Carmen. Nakatira na ako sa Mandaluyong ngayon at luckily may nakuha akong bahay dito. Pero ang karanasan na gusto kong ibahagi sa inyo ay tungkol sa naging dahilan sa kung bakit ko iniwan ang huling bahay na tinirhan ko. Maganda naman ang pwesto ng bahay na yon ayon sa Feng Shui. Paniwalain kasi talaga ako sa ganoon, kaya nagpakonsulta pa talaga ako. Tapos hindi pa kasi fully develop ang lugar na yon, kaya naman malamig pa ang paligid at ang daming puno. Kung hindi lang talaga sa karanasan kong iyon, ay tatawagin ko talagang perfect house ang bahay na yon. Mura din pala ang benta. Pero ano pa nga ba ang aasahan ko sa mura? Hindi ba? May kasama naman pala ako. Unang gabi ko doon ay may kung ano na kaagad ang nakapagpabahala sa akin tungkol sa bahay na yon. Pero dahil nga sa ideya na may sarili na akong bahay, ay pinapanindigan kong tumira roon. Ang mas nababahala pa ako ay ang palagi kong nadadaanan sa hallway na isang lumang pinto na nakakonekta sa attic. Lumipas naman ang ilang buwan pero ni isang gabi ay hindi talaga ako nakakatulog ng tuloy-tuloy at mahimbing. Palagi talagang putol-putol dahil pakiramdam ko may nakamatsyag sa akin. Hanggang isang gabi, napagdesisyonan kong kumuha ng tubig dahil sa nauuhaw ako. Habang naglalakad ako, ay nadaanan ko ang lumang pinto na yon. May kung anong tumulak sa akin na tignan ko kung ano ang nasa loob noon. Ilang buwan ko na rin iyong hindi pinapansin. Pero oras na rin siguro para malaman ko kung ano ang nasa loob noon. Pero bago ko buksan ang pinto, inilapit ko lang muna ang tenga ko sa loob. Nang maipwesto ko na ang tenga ko, ay may narinig ako sa loob. May hinang mga bulong ng matitinis na boses. Para bang sa kabilang side lang ng pinto na yon
ay may maliit na nilalang na nagsasalita. Masyadong malamya yung boses na yun, pero ang tono ay nakakahindik. Dahil sa nababagabag ako, agad akong lumayo sa pintuan. Kabog ng kabog ang dibdib ko noon. Napagdesisyonan ko na hindi ko gustong makita kung ano man ang nasa kabilang side ng pinto na yon, lalo na at gabi na. Nang paalis na sana ako, narinig ko na naman ang mga bulungan na yon. Pero sa pagkakataong iyon ay mas malakas. Para yung isang ungol ng maliit na nilalang na sobrang galit, at sinundan rin iyon ng kakaibang tunog ng pagkamot sa dingding. Hindi na ako nagdalawang isip na bumalik sa kwarto ko. Nang mga sumunod na linggo nga ay inayos ko na ang mga papeles at mga gamit ko. Kung ano man ang narinig ko nung gabing iyon ay sigurado ako na hindi normal. Kaya naman bago pa lumala ang lahat ay naghanap na agad ako ng bahay na malilipatan. Ako po si Charo. Pansamantala akong pinatira ni Mama sa bahay ng tiyahin kong may sakit, si Tita Mau. Kailangan po niya ng makakasama para mag-alaga sa kanya. Mabait naman po siya. May pagka-weird nga lang. Kasi ang sabi niya sa akin ay meron daw po siyang kaibigang duwende. Tinawag po niyang Ablak ang duwendeng sinasabi niya. Kaya hindi raw sana niya kailangan ng mag-aalaga. Ang kaso, mapilit daw si na Mama at Papa ko. Masyado raw nag-aalala sa kalagayan niya. Kahit hindi ako naniniwala sa sinasabi ni Tita na duwende, nagkunwari na lang ako na naniniwala. At inusisa ko pa nga ang tungkol doon kung paano ba siya nagkaroon ng kaibigan na duwende. Sabi niya, nang mabili niya ang bahay na iyon, ay nakita na agad niya ang duwende. Nung una natakot siya kasi nga kakaiba ang itsura. Pero pagdaan ng mga araw, unti-unting nawala yung takot niya kasi nakikita niya na lagi siyang tinitignan at sinusundan ng duwende. Hindi naman daw siya ginagambala. Parang takot pa nga raw sa kanya kasi pasilip-silip lang. Pag napapatingin siya, biglang nagtatago. Kaya siya na ang lumapit at sabi niya ay huwag matakot. Tapos mula raw noon ay naging magkaibigan na sila. Itinago ko na lang yung tawa ko kasi hindi ka panipaniwala para sa akin ang kwento ni Tita Mau. Pero sa huling kinuwento niya sa akin tungkol sa duwende, medyo nag-alala na ako. Inalok daw siya ni Ablak na sumama na lang sa kaharian nila kasi doon wala raw problema, walang sakit, walang paghihirap. Puro pag-aalaga lang daw ng mga halaman at bulaklak ang gawain ni Ablak, kapalit ng maraming ginto. Kung sasama raw siya rito, ay ganoon lang din ang gagawin niya at magiging masaya sila dahil hindi lang daw si Ablak ang magiging kaibigan niya roon. Marami pa raw ibang duwende. Tinanong ko si Tita kung anong naging sagot niya. Aniya, nung una raw ay hindi siya pumayag kasi okay naman daw yung buhay niya rito sa bahay niya kahit na mag-isa lang siya. Kumikita ang tindahan niya at may nakakakwentuhan din siyang mga kapitbahay kapag naiinip siya. Pero habang tumatanda na raw siya ay naisip niya na malungkot talaga ang mag-isa. Kahit pa may kaibigan siyang duwende. Kaya pumayag na raw siya sa gusto ni Ablak na maisama siya sa kaharian ng mga duwende. Gusto rin daw niyang maranasan ang buhay sa ibang mundo kaysa pumanaw na lang siya sa ganoong klase ng buhay na walang patutunguhan. Mula nang pumayag daw siya,
ay doon na siya nagsimulang magkasakit. Sabi raw ni Ablak na iyon daw ang paraan para maitawid siya sa kanilang mundo. Kapag pumanaw na siya sa mundo natin, kaya binigyan siya nito ng karamdaman. Kinilabutan ako sa mga sinabi ni tita. Sabi ko kay tita, huwag siyang maniwala sa sinabi ng duwende. Kailangan niya akong magpalakas at kapag magaling na siya, sasabihin ko kina mama na sa amin na siya tumira para magkaroon siya ng maraming kasama at mag-aalaga sa kanya. Sinabi ko rin sa kanya na mahal namin siyang magkakapatid at mahal din siya nila mama at papa. Kaya nga nag-aalala sa kalagayan niya at pinapabantayan siya sa akin. Hindi niya kailangan sumama sa duwende. Kung talagang kaibigan niya ang duwendeng iyon ay hindi siya dapat pilitin. Tumangutango lang sa akin si tita. Hinawakan niya ang kamay ko tapos ngumiti. Habang nag-uusap kami noon ay napatingin ako sa pintuan ng kwarto niya. Kinilabutan ako nang may makita akong nakasilip na itsurang ang duwende. Hindi siya sa akin nakatingin, kay tita. Pero biglang umalis nang makita niyang tinitignan ko siya. Lumabas ako ng silid ni Tita Mau. Paglabas ko roon ay wala na akong nakita. Pagbalik ko sa kwarto ay hindi na humihinga ang tiyahin ko. Doon na ako naniwala sa duwende. Sinundo na siya. Nagsisigaw ako kahit na hindi ko na nakita ang duwende. Sabi ko, ibalik niya ang tita ko. Nagpatawag pa ako ng albularyo noon kasi sabi ko hindi papatay si tita. Kinuha lang siya ng duwende. Baka mapabalik pa siya ng albularyo. Ang kaso sabi ng albularyo, kusang loob ang pagsama ni tita sa duwende. Sa ganoong kaso ay hindi siya matutulungan dahil malakas ang kontrol ng mga duwende sa mga kaluluwang nasa ilalim na ng kapangyarihan nila. Hindi na nga namin nabawi si Tita Mau, kaya wala kaming nagawa kundi ihatid na lang sa huling hantungan ang labi niya. Magandang araw po. Ako si Helena. Dati pa po ay may negosyo na kami na tahian. Tapos nagtitinda rin kami ng mga tela at iba't ibang damit na ukay. Hindi po ganoon kalakas yung negosyo namin. Kumikita kami ng sapat lang para maipambayad sa renta at pangkain. Kinakapos pa nga ng pantustos sa lahat ng mga pangangailangan namin. Iniisip na nga naming mag-asawa na isara na lang at magtayo kami ng ibang negosyo naman. Pero wala pa kaming maisip na ibang inenegosyo namin. Kaya habang nagpaplano pa kami, itinuloy na lang muna namin ang ukayan at tahian. Isang araw, umuwi ang asawa ko na may bitbit na maliit na ribulto ng isang duwendeng itim. Nakakatakot ang itsura at pagkaitim niya kaya sabi ko sa asawa ko ibalik kung saan man niya iyon nabili. Pero hindi naman daw niya iyon binili. Napulot lang niya. Nagandahan daw kasi siya kasi kakaiba. Sinabihan ko siya na patignan muna iyon sa kakilala naming albularyo at baka kung anong malas ang dala ng duwendeng pinulot niya. Ayaw niya. Huwag daw ako magpapaniwala sa malas. Ang isipin ko ay swerte yun. Hindi na lang ako umimik. Aba, mga ilang araw pa lang nga sa amin ang itim na rebulto ng duwende ay sunod-sunod na nga ang mga bagong kliyenteng pumasok sa tahian namin. Bulto-bulto ang pinapatahi at kumita rin ng maganda pati ang ukayan namin. Kaya ang asawa ko laking pasasalamat niya sa duwendeng itim. Inalayan pa niya ng pagkain na akala mo santo. Kasunod naman nun ay nagkasakit ang nag-iisa naming anak na si Helson.
7 taong gulang. Nang ipadoktor namin siya, ay okay naman ang naging resulta ng mga pagsusuri sa kanya. Kaya naisip naming ipatawas din sa albularyo dahil nga hindi nawawala ang lagnat niya at umuungol din siya ng kakaiba. Tapos narinig ko pa na bumibigkas siya ng ibang lingwahe. Kaya talagang natakot na ako. Nang matawas siya ng albularyo, ang sabi ay napaglalaroan daw ng duwende ang anak namin. Nakakatuwaan at kung hindi maaagapan ay baka tuluyang makuha ng duwende ang bata. Isa lang ang pumasok sa isip ko noon, ang itim na rebulto ng duwende na nagbigay ng swerte sa amin ang siya ring may gawa noon sa anak ko. Siyempre, mas pinili ko ang anak ko, kaya pag uwi namin ng bahay ay naisip ko nang basagin ang rebulto ng itim na duwende tulad ng ipinayo ng albularyo. Ngunit nang gagawin ko na ay bigla siyang gumalaw at pinigilan ang kamay ko na may hawak na palakol. Nanindig talaga ang mga balahibo ko sa takot, kaya nabitawan ko rin ang palakol. Nanlilisik ang mga mata ng duwende na tila galit na galit sa akin. Sasakalin na niya ako nang mula sa likuran niya ay sumulpot ang asawa ko at siya na mismo ang bumasag sa rebulto. Minartilyo niya. Nang mabasag ang rebulto ay kitang-kita namin ng asawa ko ang itim na usok na lumabas mula roon at humalo sa hangin hanggang sa tuluyang maglaho. Napatulala na lang ako. Pareho kaming hindi makapaniwala ng asawa ko. Nang maulian ng asawa ko ay agad niyang winalis ang nabasag na rebulto at itinapon sa basurahan. Pero naisip ko na baka anong kababalaghan pa ang mangyari at mabuo pa yun, makaperwisyo pa ng ibang tao. Kaya ang ginawa namin ay dinala na lang namin sa albularyo. Siya na raw ang bahala roon. Matapos ang pangyayaring iyon ay bumalik kami sa dati na nangangapa sa negosyo. Nawala man ang swerte sa negosyo ay gumaling naman ang anak ko. Nagpatuloy na lang kami sa pagsisikap. Nakita naman namin na kahit papaano ay umayos na rin ang negosyo namin. Nasosuportahan na ang mga pangangailangan namin, kaya hanggang ngayon ay iyon pa rin ang pinagkakakitaan namin na minanan na ni Helson. Siya na at ng kanyang pamilya ang nagmamanage ngayon. Kami naman ng asawa ko ay kontento na sa pensyong natatanggap namin at hindi rin naman kami pinababayaan ni Helson. Gusto ko lang din ibahagi sa inyo ang kwento ng kaibigan ng lolo ko nung minsang dumalaw kami sa bahay nila. Gustong-gusto ko talagang sumama papunta sa kanila kasi marami palaging dalang baon ng kwento yun. At gusto ko rin kung paano siya magbahagi ng kwento niya. With actions pa kasi at talagang ang OA rin ng mga facial expressions niya. Kaya nga minsan ay inis na inis ang lolo ko doon sa tropa niyang iyon kasi daw nangaagaw yun ng mga apo. Pero syempre, pabiro lang iyong sinasabi ni lolo at gustong-gusto niya rin talaga na dalihin kami sa kaibigan niyang iyon. Ang totoo kasi niyan ay namatayan ng anak at asawa si Lolo Iko, ang kaibigan ni lolo, gawa ng isang aksidente. Kaya naman para may libangan si Lolo Iko, ay dinadala kami ni lolo sa kanya. Ang kwento ni Lolo Iko sa amin na pinaka hindi ko makakalimutan ay noong pauwi daw siya galing palengke at napagtanto niya na mali ang nalikuan niya. Siguro ay dahil daw iyon lumilipad ang isip niya. Nabanggit niya rin kasi sa amin na naibagsak niya raw ang isang exam niya noon at talagang lagot siya sa nanay niya pag uwi. Matapos naming magtawanan
ay nagpatuloy siya sa pagkukwento. Ang daang tinahak niya raw ay hindi na pamilyar sa kanya. Ang mga puno raw ay malalaki at masukal na kumpara sa mga punong talagang nadadaanan niya ay hindi. Sinubukan daw noon ni Lolo Iko na bumalik sa kanyang pinanggalingan, pero kahit daw ano ang gawin niya, bumabalik lang daw siya sa mga kakaiba at nakakatakot na mga punong iyon. Sinimulan na raw noon kabahan ang Lolo Iko nang may marinig daw siyang mahihinang yabag mula sa kanyang likuran. Parang mula iyon sa yabag ng mga kabayo. Pero nung lumingon daw siya, ay wala namang tao roon. Mga dahon lang daw na lumilipad-lipad. Maya-maya ay nakaramdam daw siya ng pagbigat ng hangin. Kaya bigla na lang daw siyang nagpanik at nag-usal na rin ng dasal. Habang nagdarasal daw siya, ay may nahagip daw siya sa gilid ng kanyang mga mata. Matangkad yun at mula sa anino nito, kalahating kabayo ang nasa itaas na parte, samantalang kalahating tao naman daw ang nasa ibaba. Tuluyan na lang daw ipinikit ni Lolo Iko ang kanyang mga mata at mas tinaintiman pa raw ang dasal. Nang magmulat na siya ng mata, ay nasa pamilyar na lugar na ulit siya. Mula doon ay nakauwi na raw siya sa kanila. Tinanong naman namin kung anong nilalang yung nakita niya at ang sabi niya sa amin ay tinatawag raw iyon na tikbalang at malas niya lang daw talaga na napaglaruan siya. Sumabat naman ang lolo ko sa kwento niya. It turns out, pati rin pala si Lolo nakaranas ng ganoon sa lugar na yon. Pero siguro, sa susunod ko na lang yon ikikwento. Medyo mas mahaba kasi yung kay Lolo dahil mas siraulo iyon at ang daming alam sa buhay. Basta ang sinabi lang niya, kung makaengkwentro raw ako ng ganoon, it's either magdasal daw ako o baligtarin ko ang damit ko. Tawagin niyo na lang akong Nilda at gusto ko lang ding ibahagi sa inyo ang pangyayaring ito noong bata pa ako. Sa amin, sinasabi na yung tikbalang ay nagpapakita lang sa tuwing ang kasal ay inaabot ng gabi, yung tipong hanggang madaling araw. Pero yung pinsan ko na umuwi galing Maynila dito sa probinsya namin na nakapangasawa rin ng taga rito, hindi naniniwala doon. Kaya naman kahit na anong pilit ng matatanda sa amin na huwag idaos ang kasal niya hanggang gabi, ay hindi siya nakinig. Yung kasiyahan sa bahay nila, hanggang mag-umaga na talaga. Siyempre ay kahit na may pagkasutilyon, mahal pa rin naman siya ng mga taga rito sa amin. Mapagbigay din kasi. Kaya kahit gabi na, ay tuloy pa rin ang selebrasyon hanggang sa mapagod. Isa na kami doon ng lola ko na nagpagabi sa venue. Usually, talagang tulog na kami ni Lola ng mga 2:00 ng gabi. Pero ayaw rin naman daw mamiss ng matanda yung kung anumang nangyayari sa selebrasyon ng kasal ng isa sa mga apo niya. Sa katunayan nga ay tuwang-tuwa pa itong makisalamuha sa bisita. At kung hindi pa siya napagod at nanghina ang kanyang mga tuhod, ay siguradong todo pa rin ito sa pagkikipaghalubilo. Dahil inaantok na rin ako, ay ako na lang ang nagpresenta na mag-uwi noon kay Lola. Isa pa, hindi naman ganoon kalayo ang bahay namin ni Lola sa bahay nila. Kwento ng kwento si Lola habang naglalakad kami pa uwi. Mabuti na rin siguro yun, kesa sa mga kuliglig lang ang maingay sa aming dalawa. Tawa rin naman ako ng tawa sa kanya dahil may pagkakwela din kasi talaga ang lola kong iyon at hindi ko rin maiwasang maisip na mabuti na lang at nag-enjoy siya. Sa probinsya namin kasi ay hindi naman ganoon katagal ang selebrasyon, kaya naisip ko rin na ang mga taga sa amin
ay baka maburyo lang. Pero hindi isa doon si Lola. Ganoon lang ang naging senaryo namin hanggang sa nadaanan na namin ang palayan. Simula doon ay parang hindi ko na maintindihan kung ano ang sinasabi ng lola ko kasi may ibang tunog ang nakatawag ng pansin sa akin. Mahinang ungol yun na parang nanggagaling sa kabayo. Patuloy lang noon si Lola sa pagkukwento, kaya naman napagtanto ko na siguro ay hindi niya naririnig ang nilalang na iyon. Dahan-dahan kong nilingon ang likuran ko dahil pakiramdam ko doon nagmumula ang tunog at ganoon na lamang ang gulat ko nang makakita ako ng isang matandang nilalang. May ulo ito ng kabayo pero katawan ng isang tao. Sobrang tangkad nito. Nakatayo lang siya sa amin at nakatitig. Bumalik na lang ang tingin ko sa harapan at pigil hiningang binilisan ang lakad at paggabay ko sa lola ko. Sa kabutihang palad naman ay wala naman pong nangyaring masama sa amin ng lola ko hanggang sa makarating kami sa bahay niya. Yun nga lang ay naramdaman ko na nakasunod at nakatitig pa rin sa amin ang nilalang na iyon, kaya naisipan kong doon na lang muna magpalipas ng gabi sa bahay ng lola ko. Tawagin niyo na lang akong Miriam at yung karanasan kong ito ay hindi ko talaga makakalimutan. Dahil isa ito sa pinakaimportanteng pangyayari sa buhay ng ate ko noong ikakasal na siya sa kanyang afam. Naalala ko noon, galit na galit ang kapatid ko umagang-umaga pa lang. Niwala pa nga ata yung sinag ng araw dahil nawawala raw yung wedding gown niya sa kwarto nila. Nasa isang malaking cabinet lang iyon nakalagay. Pero nung buksan niya kinaumagahan, wala na raw yun doon. Siyempre ay lahat ng mga tao nataranta sa paghahanap. May iba na nagtawag na ng backup gown kung sakaling hindi makita ang wedding gown ng ate ko. At may iba naman na inisa-isa talaga ang mga closet at drawer sa bahay. Kahit na obvious naman na hindi kasya ang wedding gown ng ate ko doon. Halos isang oras ang lumipas pero wala pa rin nakakakita ng wedding gown ni ate. Kaya nagbiro ang isa sa mga bridesmaid niya noon na baka yung wedding gown nasa kakahuyan daw. Yung venue din kasi ng kasal ni ate ay outdoor wedding at yung napili nilang lugar malapit sa kakahuyan. Hindi ko alam kung desperada lang ba noon sina mama at ate. Pero talagang sineryoso nila ang sinabing iyon ng bridesmaid ni ate. Halos lahat sila ay lumabas at naghanap sa kakahuyan ng wedding dress na yon. Alam kong seryoso ang bagay na yon, pero hindi ko talaga mapigilang hindi matawa sa ginagawa nila. Natigil lamang ang pigil kong tawa noon nang biglang may sumigaw na nakita na nga ang wedding dress ni ate. Isa ako sa mga nakipagtakbuhan doon at hindi nga nagsisinungaling ang nakakita. Nakasabit sa isang puno ang wedding dress ng ate ko at madumi na rin iyon. Punit-punit na rin. Nang makita ng ate ko yun, halos hindi siya mapigil sa pag-iyak. Halos mawala na rin ang boses niya at yung groom na bawal munang makita siya ay napapunta na rin sa kakahuyan na yun at ang tanging nakapagpatahan lang sa ate ko. Wala na nga silang nagawa noon dahil talagang sira na yung wedding gown, kaya bumalik na lang kami sa venue. Habang naglalakad kami noon ay paulit-ulit na sinasabi ni ate na may naiinggit daw sa kanya at sinabutahe ang wedding niya. Isa raw iyon sa kanyang malalapit na kaibigan. Ganito, ganyan.
Siyempre ay tahimik lang ako noon dahil nga hindi naman imposible iyon. Hanggang sa mahagip ng mata ko ang isang nilalang sa hindi kalayuan. Ang tangkad ng figurang iyon na may ulo ng kabayo. Hindi siya gumagalaw pero nakatingin lang siya sa amin at ang bigat ng presensya niya. Hindi ko alam kung namamalikmata lang ako. Pero nakita ko yung ngumisi bago tuluyang naglaho na parang bula. Naisip ko noon na hindi kaya ang nilalang na iyon ang may gawa noon sa kasal ni ate? Kung curious kayo, hindi na ituloy ang kasal na yon nung araw na yon. Nag-change of plans sila at sinabing gagawin na lang na private wedding ang kasal sa susunod. Huwag po kayo mag-alala, natuloy naman ang kasal. Pero talagang sa simbahan at kami-kami lang ang umattend ng mga malalapit na kaanak. May anak na rin sila ngayon at kasalukuyan silang naninirahan sa States. Hindi ko ito personal na karanasan, pero galing ito sa isa sa mga naging kalaro ko noong bata pa ako. Ako nga pala si Lucia at yung kalaro na tinutukoy ko si Claire. Maligalig yun si Claire at masayang kalaro. Yun nga lang ay may pagka-weirdo siya. Pero yung pagiging weirdo niya perspective lang naman namin noon nung mga bata pa kami. Nung tumanda na kasi ako ay napagtanto ko na talagang special si Claire dahil may regalo siya. Bukas ang third eye niya. Isa sa mga naging karanasan ko nung naglalaro kami ni Claire ay noong ayaw na ayaw talaga niya na maglaro kami sa isang partikular na lugar sa Kakahuyan. Kahit na sakop na ito ng baryo namin. Hindi ko alam pero kita ko noon na takot siya. Pero dahil nga noon iniisip namin na weirdo lang siya ay tinukso namin siyang duwag. Looking back, matalinong bata si Claire kasi hindi siya nagpadala sa tukso namin. Hindi ko alam kung ginawa niya yon para pakibagayan kami o dahil talagang matapang lang siya. Pero nakipaglaro pa rin siya sa amin kahit na tinutukso namin siya. Ang larong napili namin noon ay tagu-taguan dahil masayang ang gawin ng laro noon kasi ang sukal ng kakahuyan na yon. May mga malalaking puno at maraming pagtataguan. Dala ng meron din itong mga malalaking bato. Medyo hapon na rin yun kaya ramdam na ramdam namin ang kilabot sa hangin at tunog ng mga puno sa paligid. Pero yun nga ang dahilan kung bakit namin naisipang maglaro nung mga panahon na yun. Exciting kasi. 7 kaming magkakaibigan at isa-isa na nga kaming nagtago. May rule din kami na huwag sa masyadong malayo dahil alam din naman namin na baka mapahamak din kami. Makalipas ang halos 30 minutos, isa-isa rin kaming nahanap ng kaibigan naming taya. Maliban kay Claire, ang hirap niyang hanapin. Kahit anong sigaw namin, talagang walang sumasagot din sa amin. Kahit na sinisigaw na namin na tapos na ang laro at siya na lang ang hindi pa nahahanap. Isa pa, anong oras na rin yun? Palubog na ang araw. Susuko na sana kami nang bigla na lang naming nakita si Claire na papunta na sa direksyon namin. Grabe ang hingal niya at baliktad na ang suot niyang damit. Nang makita niya kami ay agad niya kaming niyakap at doon humagulgol siya. Pautal-utal niyang kinuwento sa amin habang naglalakad kami pabalik na nawala daw siya kahit na sobrang lapit lang siya na nagtatago sa kaibigan naming taya. Napansin na lang daw niya na naliligaw na siya nang hindi raw namin siya sinasagot kahit na anong sigaw niya at nang makita niya ang isang kakaibang nilalang. Lalaki raw yon
pero may ulo ng isang kabayo. Nanlilisik daw ang mga mata nito at parang gustong isama si Claire. Tumakbo lang daw ng tumakbo ang kaibigan naming iyon sa kawalan at naalala ang turo sa kanya ng lola niya kung sakaling makaengkwentro ito ng tikbalang. Baligtarin ang damit. Nang ginawa daw iyon ni Claire ay paunti-unti naririnig na raw niya ang sigaw namin hanggang sa makita niya na kami. Nakakakilabot po talaga looking back. Kaya simula noon, kahit na may ilan sa amin na hindi naniniwala sa kanya, hindi na ulit kami naglaro sa parteng iyon ng kakahuyan. Tumatak talaga sa akin ang karanasan kong ito dahil hanggang ngayon, hindi ko pa rin makalimutan ang mga nasaksihan ko pagkatapos umulan ng sobra sa lugar namin sa probinsya. Sa bundok kami nakatira, kaya tuwing umuulan talaga ng malakas ay hindi maganda ang timpla ng muka ng mga magulang ko, lalo na ang tatay ko, dahil kung sobra nga ang buhos ng ulan, nakakaapekto rin ito sa palay na aanihin namin. Pero hindi naman iyon ang concern ko noong bata ako. Ang ayoko naman tuwing umuulan ay ang putik sa kalsada. Hindi naman kasi kami ganoon kayaman. Kaya naman ang bota ko noon ay may kalumaan, kaya meron na rin itong butas. Maliit din naman. Pero alam niyo yun, ang punto kasi ay nadudumihan pa rin ang mga paa ko. Umiigib din kasi kami ng tubig mula sa balon at dadaanan ang mga putik bago kami makarating sa bahay. Ang punto ko yung halos kalahati ng inigib ko ay mapupunta lang din sa paghuhugas ng mga paa namin, di ba? Parang nagsayang lang ako ng lakas, pero wala rin naman akong choice kasi nga ganoon ang kondisyon ng pamumuhay namin. Tanghali na noon nang medyo humupa na ang lakas ng ulan. Kaya nang bandang hapon napagdesisyonan kong mag-igib na sa balon. Paubos na rin kasi yung tubig namin noon. At gaya nga ng sabi ko, kahit na maputikan ako, ay wala naman akong choice kung hindi mag-igib pa rin. Paano na lang kung muling uulan nung time na yon, di ba? Yung mas malakas, di wala kaming iinumin. Habang naglalakad ako papunta sa balon, ay may napansin akong mga bakas ng paa. Parang yung sa kabayo. Hindi ko yun pinansin kasi baka nga may dumaan lang talaga. Hindi naman kasi imposible iyon sa amin dahil may 3 o 4 na ata akong nakikitang kabayo na pagmamay-ari din ng taga doon sa amin. Iyon nga lang, matapos kong maglagay ng tubig sa lalagyan ko, napansin ko ulit ang mga bakas na yon at parang kakaiba dahil ang mga bakas ng kabayo na yon ay 2 lang. Yung tipong para itong tao kung maglakad pero gamit ang paa ng kabayo. Nangunot naman ang noo ko noon at sinundan ng tingin ang mga bakas. Mas lalong napataas ang kilay ko nang makitang papunta iyon sa gubat. Hindi ko alam kung bakit tumitig ako ng matagal sa gubat na iyon, pero siguro ay na-curious lang ako. Hanggang sa may nakita akong nilalang, partikular, nagtama ang mga mata naming 2. Hindi ko alam kung pinaglalaroan lang ba ako ng imahinasyon ko noon, pero nakipagtitigan ako sa isang kabayo. Kabayong merong katawan ng isang tao at paa ulit ng kabayo. Maya-maya lang din ay may tumapik sa akin, kapatid kong lalaki. Binulungan niya ako kung nakikita ko rin daw ba ang nakikita niya. Dahan-dahan naman akong sumang-ayon gamit ang ulo ko. Doon ay napamura na siya
at agad akong tinulungan sa mga pinag-igiban ko. Nang sumunod na araw din ay tinungo namin ang albularyo sa lugar namin at kumuha kami ng pangontra sa nilalang na nakita namin nung hapon na yon. Georgia na lang po ang itawag niyo sa akin. May naiibang karanasan po ang nanay ko sa probinsya na dati naming tinirahan. First year high school ako noon. Ako ang panganay. Tapos ang sumunod sa akin ay grade 5 at ang bunso namin ay grade 2. Sa pagkakaalam ko ay wala nang balak sina nanay at tatay na sundan pa kaming magkakapatid. Tama na raw kaming 3 kahit puro kami mga babae. Hindi namin inaasahan ang biglaang pagkamatay ni tatay. Nangatakihin siya sa puso habang nagtatrabaho sa bukid. Si nanay noon ay sobra niyang dinibdib ang pagkawala ni tatay. Ilang araw din siyang natulala. Nagpapalakad-lakad sa bukid, sa gubat. Basta parang hinahanap niya si tatay. Gusto raw niyang makita si tatay. Medyo umayos na lang siya nung pinuntahan siya ng tita ko na kapatid ni tatay. Kinausap siyang mabuti para matanggap niya ang pagkawala ng asawa niya. Makalipas lang ang ilang linggo, may sinabi sa akin si nanay na may mga gabi raw na pakiramdam niya ay may kasama siya sa loob ng kwarto. Ang naiisip niya ay baka nagmumulto si tatay sa kanya. Minsan nga raw nakikita niyang nakalilis na ang damit niya. Wala siyang kumot at masakit din yung katawan niya paggising niya sa umaga. Sinabihan ko siya na magpatingin pero sabi niya wag na dahil gastos lang. Ilang buwan pa ang lumipas nang may mapansin ako kay nanay. Nagduduwal siya at parang lumalaki ang tiyan niya. Nakita ko ang pag-aalala sa mukha ni nanay isang araw pag-uwi niya. Dumaan pala siya sa klinik doon sa amin at nakumpirma niya na nagdadalang tao siya. 37 na noon si nanay at wala naman siyang lalaki. Ako mismo ang magpapatunay dahil araw-araw kaming magkasama. Maliban nga lang nung magpatingin siya at siya lang mag-isa ang lumakad. Umiyak si nanay sa takot dahil imposible raw siyang mabuntis at ano na lang daw ang sasabihin ng mga tao. Kumausap siya ng isang manghihilot. Gusto niyang ipatanggal ang bata. Ang sabi ng hilot na isa ring albularya, posible raw na ang nakabuntis kay nanay ay yung hayop na kumakapit sa panty kapag naiiwanang nakasampay sa gabi. Nakalimutan ko na ang tawag doon. O pwede rin naman daw na maligno. May ganoong kutob ang manghihilot. Sa totoo lang po, ang hirap ng pinagdaanan noon ni nanay dahil may edad na siya para magbuntis. Wala pa siyang asawa kaya talagang hinusgahan siya ng mga nakaalam ng pagdadalang tao niya. Sabi ay may lalaki raw siya. Pati mga partido si tatay nagalit sa kanya kasi hindi pa man daw nakakapagbabang luksa ay nagpabuntis na si nanay sa kung sino mang lalaki niya. Pero pilit na lang na kinakaya ni nanay ang mga maling paratang sa kanya. Ang mas ikinatakot niya ay nang makakita siya ng tikbalang na tila palaging nakabantay sa kanya. Doon daw lagi nakasandal sa may punong malapit sa bintana ng bahay namin. Gusto nga sanang ituro sa akin ni nanay kaso kapag tinuturo na niya ay nawawala ang tikbalang. Talagang sa kanya lang nagpapakita. Kinutuban siya na baka iyon na ang gumalaw sa kanya kaya muli siyang nagpaalbularyo. Hindi nga nagkamali si nanay ng hinala. Nakita nga ng albularya ang anyo ng tikbalang nang tawasin si nanay.
Nagustuhan ng tikbalang si nanay, kaya binuntis niya. Marahil nakita ng tikbalang si nanay nung panahon na lagi siyang tulala at nagpapalakad-lakad sa gubat. Pero walang magagawa kundi ipagpatuloy ang pagbubuntis na iyon. Dahil sa oras daw na may mangyari sa nasa sinapupunan ni nanay, ay tiyak na papatayin siya ng tikbalang. Takot na takot si nanay noon, kaya araw-araw ay nagro-rosaryo kami para malampasan niya ang pagsubok na yun. Hindi ako makapaniwala sa mga nangyayaring iyon. Hanggang sa dumating na nga ang araw ng panganganak ni nanay. Nasa labas lang kaming magkakapatid at naghihintay. Maya-maya ay may narinig na kami. Pero hindi iyak ng sanggol, kundi kakaibang tunog na parang halinghing ng kabayo. Kaya nagkatinginan kaming magkakapatid at takot na nagyakap-yakap. Nang lumabas ang hilot na siyang nagpaanak kay nanay, dala niya ang kahon ng sapatos. Doon daw niya nilagay ang anak ni nanay. Sa akin lang niya pinakita, hindi na sa mga kapatid ko. Biglang nanlamig at nangalog ang mga tuhod ko sa nakita ko. Dahil hindi nga talaga ordinaryong sanggol ang isinilang ni nanay. Inilagay iyon ng manghihilot at albularyang si Aling Dulce sa paanan ng malaking puno sa gubat na tinitirhan daw ng tikbalang. Kailangan daw niya iyong gawin para hindi nagambalain pa ng tikbalang si nanay. Ako at ang manghihilot ang nagpatunay sa mga kakilala namin, pati sa mga partido si tatay, na hindi totoong nanlalaki si nanay, kundi natipukan siya ng tikbalang at naanakan. Kaya nalinis na rin ang pangalan ni nanay at nalampasan niya na ang nakakatakot na senaryong iyon sa buhay niya. Magandang araw. Ako si Annabel. Isang makapanindig balahibong karanasan ang pinagdaanan ko nung bago pa lang kami nagsasamang mag-asawa. May minana po akong lupain noon sa tatay ko. Hindi naman kalakihan. Sapat lang para makapagpatayo kami ng sarili naming bahay ng asawa kong si Noring. May malaking punong nakatindig sa lupang minana ko. Pinagtalunan namin ng asawa ko kung ipapaputol ba yun o hindi. Ang gusto ko kasi ay ipaputol dahil makakasagabal iyon sa ipapagawa naming bahay. Pero ayaw ng asawa ko. Nag-alala siya na baka raw may elementong nakatira roon. Kapag ipinaputol ang puno ay baka magalit sa amin at parusahan kami. Naiinis ako sa asawa ko dahil ang tanda na niya ay naniniwala pa siya sa mga ganoong kwentong bayan. Isang pangkaraniwang puno lang iyon at imposible naman na matirhan ng kung sinong nilalang. Kaya wala siyang dapat ikatakot. Sa hinaba-haba ng pagtatalo namin tungkol doon ay ako pa rin ang nanalo. Ipinaputol ko ang puno para masimulan na ang pagpapagawa ng bahay. Yung pwesto ng puno, yun ang pinagawa kong balkonahin namin. Unang gabi pa lang matapos maitayo ang bahay namin, nakarinig na ako ng parang tumatakbong kabayo sa paligid ng bahay. Nung una, hindi ko pinansin. Tinakpan ko na lang ang tenga ko. Pangalawang gabi ay ganoon na naman ang nangyari. Hating gabi ulit nang marinig ko iyon. Ginising ko na ang asawa ko. Bumangon siya at sumilip sa bintana. Sumunod ako. Sumilip din ako. Napakatahimik naman ng paligid. Tanging huni lang ng mga kuliglig ang narinig namin. Sabi ng asawa ko baka nanaginip lang daw ako kasi hindi naman niya narinig ang sinasabi kong mga yabag ng kabayo.
Sa pangatlong gabi ay nag-alala na ako. Hindi na ako pinapatulog ng kakaibang tunog na yon na tila paikot-ikot lang sa bahay namin, partikular sa balkonahe. Para bang ginigiba na ang balkonahe namin. Hindi ko na magawang baliwalain. Talagang ginagapangan na ako ng takot dahil bakit ako lang ang nakakarinig. Parang ako lang ang ginagambala. Para natuloy sa sabog ang tenga ko. Hindi ko na ginising ang asawa ko. Ako na lang ang tumayo para i-check ulit kung ano ba talaga ang pinagmumulan ng tunog na yon. Hindi na ako nakontento sa pagsilip lang sa bintana. Buong tapang kong binuksan ang pinto at tumayo ako sa harap ng bahay habang hawak ang itak ng asawa ko. Sa kabila ng takot ko ay hinamon ko ang pinagmumulan ng mga yabag na yon. May duda na ako na baka tikbalang nga iyon. Baka totoo ang sinabi ng asawa ko na may nakatira sa punong pinaputol ko. Ganoon na lang ang pagkasindak ko nang makita ko mismo ang pagdaan ng tumatakbong kabayo sa harapan ko. Pero hindi siya ordinaryong kabayo, kundi nakatayong kabayo. Itim na itim ang kulay. Napakabilis ng pagtakbo niya at napakabilis din niyang nakabalik. Paikot-ikot lang siya. Magkasamang takot at pagkahilo ang naramdaman ko. Muntik pa nga akong matumba. Kasi sa tuwing daraan siya, humahangin ng malakas. Nagising na pala noon ang asawa ko. Agad niya akong nilapitan at tinanong kung anong ginagawa ko sa labas. Umiiyak kong sinabi sa kanya ang nakita ko. Nagmamadali niya akong pinapasok sa loob ng bahay. Huwag na raw ulit akong lalabas kung anuman ang marinig at makita ko. Siya na raw ang bahalang gumawa ng paraan bukas. Kinuha niya sa kamay ko ang itak at ibinalik sa lalagyan. Kinabukasan ay sinamahan niya ako sa albularyo. Nang tawasin ako ng albularyo, malinaw na malinaw niyang nakita sa tawas ang imahe ng isang tikbalang. Nasira ko raw ang tahanan niya, kaya hindi ako pinatatahimik. Patuloy daw akong gagambalain nun kung hindi namin magagawa ng paraan. Pero dahil hindi na nga maibabalik ang nasirang puno, ay nag-alay na lang ng hilaw na manok ang albularyo. Pinausukan at inurasyonan ang dating kinatitirikan ng puno doon sa balkonahe namin. Ang orasyon daw ay para maihatid ang tikbalang sa gubat kung saan pwede siyang manirahan.